Sobrang hirap talaga mag-IELTS exam, pero hindi ko pa rin makalimutan na mag-vote para kay MMD sa Miss Universe. Ayan, so nag study ako ngayon. Tapos, ayan yung mga reading materials na iba. Tapos nag-exam na ako dyan and hindi ko in-expect na ang daming mga Chinese na kasama ko mag-exam. And after, kumain ako ng kumain. Ayan. Tapos, kumain ulit para masatisfy yung hunger ko. And syempre, dito natin ina-update kung ano man yung mga bago kay Michelle D. And syempre, successful tayo sa pag-vote. So, ayan, i-update ko sa inyo kung paano i-validate yung vote para kay MMD. Kasi kapag hindi na-validate yung vote mo, hindi yung counted. Kaya dapat i-check nyo yung email nyo after kayong mag-vote, okay? Sobrang stressed na talaga ako the day before the exam. Kaya todo pray talaga ako, no? And asking for more blessings. So ngayon, ganito yung a glimpse na pag-study sa IELTS, yung reading, writing, listening, tapos yung speaking. Sobrang hirap talaga. Kailangan talaga months yung preparation mo para naman makakuha ka ng yung desired score bands mo na 6 or 7. So ito nga pala yung mga ibang reading materials ko, pati na rin yung isa pang nire-review ko. So parang dalawang exam ang i-exen ako ngayon. So ito na nga yung day of exam. Grabe, nakaka-nervous talaga kung alam niyo lang yung stress level ko. So prepare ko na yung sarili ko and ginawa ko na yung best ko. So God will do the rest. And nagpapasalamat ako at hindi ako naka-encounter ng mga stressful events. So ngayon, papaalis na ako at ready na para mag-exam. Papunta na tayo sa venue ng exam. Bale, ito yung schedule ko. Sa umaga, 9 a.m. to 12 p.m. Ito yung listening, reading, writing. Tapos may break ako ng lunch and then babalik ako ng 2 to 2:20 p.m. para sa aking speaking exam. Bale, dito ako sa British IELTS exam time. Iba yung IDP. So, British lang yung nirecommend sa akin. Kaya dito na tayo sa may venue, Pakdal area dito sa may Baguio City. Kaya it's time na mag-exam na tayo. Grabe, ninenervyos talaga ako. Alam niyo yun, yung anxiety level ko is so high. So, dapat 1 hour before the exam time, andun ka na kasi yung registration, tapos kung ano-ano pang eme-eme at mag-CR ka. A few moments later. Nagulat lang ako pagdating ko sa exam site kasi may mga foreigner. Tatlo silang mga Chinese at tatlo kaming mga Pilipino. Pero ang hirap talaga sa listening, reading, tsaka writing. Tapos speaking naman mamaya. Since lahat kami puro Asian, kahit na from ibang Asian country, panahon na rin para kumain ako ng Asian food ngayong lunch break before ako babalik para sa speaking exam. Ngayon lang ulit ako kumain ng Japanese food kaya ang in-order ko ay yung bento shrimp. So, yun yung in-order natin at inaantay natin habang nagre-review ng konti at nag-update. So, eto na nga yung kakainin natin. Akala ko may rice, wala pala. Pero okay na rin to, no? Para at least makapag-diet tayo sa rice. Except ditong parang sushi. Alam nyo, kahit na walang rice, nakakabusog pa rin pala talaga. Heavy meal kumbaga. So, nag-enjoy ako at kinain ko talaga lahat. Kahit na medyo malayo pa yung oras, mga 12:30 ito, and then 2 p.m. yung exam natin. Speaking exam, so ginawa ko na ang lahat, God will do the rest. Kaya it is now time na mag-exam na tayo sa speaking. A few moments later. Ay, sa speaking exam, mukhang hindi ako confident na makakakuha ng 7 or 8 na score. Medyo hindi okay yung sagot ko sa third part. Pero anyway, sana kahit 6 kasi acceptable score ito para sa ina-applyan nating work. Pero, dead ba na? Kaya maghintay na tayo ng taxi. Medyo hindi okay yung pakiramdam ko doon sa speaking kasi 3 beses akong pinapastop ng examiner. So medyo hindi okay yung feeling ko doon. So habang papunta tayo ngayon sa Portabaga along Session Road, nag-update tayo para kay Michelle D sa Miss Universe. Alam nyo ba, nung time before na mag-start ako sa speaking, eto yung tumambad sa akin. Ayan. Kaka number 1 ni Michelle D sa Vote for Change. At inungusan na niya si Miss Nicaragua. So during that time, nag-update ako sa Miss Universe Philippines. So eto yan. Eto yung naabutan kong part.
So, ayan siya. And nakalimutan ko na may speaking test pala ako. Kaya, ayun, medyo na-divert yung attention ko na mag-review ng konti bago sumabak sa speaking exam. Dumaan nga pala ako agad sa may barbershop dito sa Portavaga Mall along Session Road, Baguio City. And at least medyo kahit papaano nagmumukha na tayong malinis. And magwiwido muna tayo ng konti at imi-meet sila Mudra tsaka yung pamangkin ko. Na-amaze ako ng sobra dito sa 50s Diner Portavaga kasi meron silang employee na obviously may edad na. So, sana ganito lahat ng mga establishments no na nag-employ sila na walang age limit para mabigyan naman ng opportunity yung iba na magkaroon ng trabaho katulad ni Sir. Ngayon, didiretso na tayo sa may Tamawan Longlong kung saan dadaanan namin yung Stone Kingdom. Pero yung pakay namin is yung another kainan. So, ito nga pala yung Taste and Cups. Ganito yung ambience. Dito kami sa labas kasi hindi naman siya mahangin and ang ganda ng view. So, ito na nga dumating na agad yung order namin na chop suey, ayan, kare-kare, tapos pork barbecue. Yan. So, heavy meal muna tayo ngayon kasi sobrang na-stress talaga ako sa exam, lalong-lalo na sa speaking. Grabe. Tapos, ganito naman yung ambience kapag gabi na. So, iba yung pakiramdam kapag gabi na, kapag kumakain ka sa mga establishments na katulad nito kasi overlooking ang La Trinidad Valley. So, ayan yung parang mga alitap-tap or mga fireflies. O, diba sa gabi? Ay, sa wakas, nabawasan ng kahit papaano ang stress ko galing sa exam. So, panahon na para umuwi. And as you can see, medyo kakaunti lang yung mga street lights. Medyo madilim. Pero it's okay kasi uuwi kami at mag-rest at mag-vlog ng konti. At ito na yung ating update sa email. Dumating na yung email, medyo late siyang mag-reply to validate your vote para sa Voice for Change sub vote mo kay Michelle D. So, ito yon Miss Universe Voice for Change. Pero, tignan muna natin kung legit itong email. So, i-click natin itong to me. So, ganyan. So, Voice for Change. No reply at lunchpad6.com. So, so mukhang legit nga, no? So, i-ano na natin? I-validate yung vote. So, thanks for voting your favorite entry. So, if you did not initiate this vote, please contact adriancytox.com and do not click the link above. Ayan. So, nag-vote naman ako kaya i-validate natin yung vote na to. So, i-click natin and then mapupunta tayo dito. Ayan. So, email confirmation for your vote. To confirm your vote, please click the button below. So, confirm now. So, makikita nyo dito, no? 9 days para mag-end itong vote for Michelle D. So, confirm. Ayun, na-confirm na natin. And successful. Your vote has been satisfactorily validated. Ayan. So, nabubulol ako. So, ayan. Na-validate na ang ating vote. Ito naman yung update para sa British IELTS na in-exam ko. Sa akin, buti naman hindi ganon ka-complex yung sa reading tsaka listening ko. Ay, sa wakas talaga, hindi ako pinanervyos and feeling ko naman medyo okay. Siguro 6.5 or 7 or 7.5 yung makukuha ko doon. And then sa writing naman, yung task 1, okay ako doon. Yung task 2, yung medyo mahirap, I'm not sure kung makakakuha ako doon ng 7. Siguro baka 6.5 ulit, mga ganon. Tapos, ang nahirapan talaga ako doon sa speaking kasi hindi ako ready. Medyo mahirap yung tanong about pedia. Technical yung questions niya, hindi siya general question about pedia. So, medyo nahirapan ako doon and stop siya ng stop. So, medyo na mas lalo akong na-tense nung stop siya ng stop. So, sabi ko, ay, wala na to. Tinanggap ko na sa sarili ko na 6 yung score ko doon. Sa mga gustong mag-IELTS exam, lalong-lalo na sa mga katulad kong gusto mag-abroad, sa akin, ni-recommend yung British IELTS. Kaya doon ako sa British IELTS nag-exam, doon ako nag-book, and then nag-schedule ng exam. Siyempre, ang babayaran mo dun is mga 12.5 ganon. Via card, debit or credit card yung pwede mong gamitin. Hindi sila tumatanggap ng GCash.
pwede ka rin mag-deposit doon sa BDO. So, punta ka lang doon o kaya pwedeng ibang bank pero gamitin mo yung BDO account nila na nandun sa website nila kapag magre-register ka and then magbabayad ka. So, sa mga gusto mag-IELTS dyan, good luck. By the way, IELTS General Training yung kinuha ko. Nag-IELTS Academic ako, pero sinabihan ako na mag-IELTS General Training ako. 7 yung band score ko sa Academic, pero feeling ko 6.5 sa General Training dahil sa speaking na yan. So, that's it guys. I hope may natutunan kayo dito sa video and sana nag-enjoy kayo. So, once again, good luck MMD. Mag-vote na ulit tayo and kalampagin natin lahat ng kakilala natin at huwag hayaan na ma-unplace ang Pilipinas this year. Okay, so goodbye and have a nice day.